Kabayan ko, abay napakaganda ng ginawa ng gobyerno natin at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa mga taripa boys, mga kababayan. Ano? Itong mga taripa boys na to, bagkagayong pa man, mga kababayan ko ay nag-iisip-isip na pa ngayon, ha? Sa panawagan ni Senator Amy Marcos at sa panawagan po ng mga magsasakang at kasama si Congressman Mark Coangco sa harapan ng Department of Finance, mga kababayan ko, narinig na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang hinanaing ng ating mga magsasaka sa kalye. At ito po ang tugon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa naglabasang pagbabawas ng taripa ng Tarif Boys, mga kababayan ko. Eto. PBBM, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, tinabla ang tapyas taripa at sa imported na bigas, mga kababayan ko. Ayan po yung panalo, di ba? Ayan na po, mga kapatid. Anyway, palakpakan natin si President Bongbong Marcos dito. Job well done, Mr. President. Kasi sabi nga sa inyo ni Senator Amy Marcos, hindi rin papayag ang Senadora Amy Marcos. At sabi niya rin na hindi rin papayag ang kanyang ading na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magbawas ng taripa at hindi rin papayag ang kanyang ama. Sabi pa nga, ang biro pa nga ng Senadora, huwag kayong gagawin yan, baka multuhin kayo ni Apo Lakay, mga kababayan. Eto, mga kapatid, sabi po dito, ibinasura ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mungkahing bawasan ang taripa o buwis sa imported na bigas upang mapababa ang presyo ng local na bigas sa pamilihan, mga kababayan ko. Ito lumabas na po ito sa mismong palasyo, mga kababayan. At ito pa, sa ginanap na sectoral meeting sa Malacanang nitong Martes, ipresenenta ni National Economic and Development Authority o NEDA sa Pangulo na Infoods Department of Finance and Department of Trade and Industry o DTI, sa Department of Budget and Management o DBM, hinggil sa mungkahing magbawas ng taripa sa imported rice. Sinabi ng Pangulo na hindi ito tamang panahon para ibaba ang taripa dahil sa pagtaya ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng bigas. Bingo! Hindi pwede, di ba? Kasi ang plano nila, magre-recess ang Congress, isasabay nila sa Pangulo, kukulitin nila si PBBM na sana bawasan ang taripa. Kaso nga lang, may pumutak, nakarating kay Super Ate, nakarating sa mga magsasaka, nakarating sila ngayon sa tapat ng Department of Finance, yung galak na gawin ng Tariff Brothers, mga kapatid. Sa makatuwid, hindi po umubra sa presidente. Mismong presidente na nagsabi, bigo sila na gawin yan, mga kababayan ko. Wait. Nakatagilid. Bigo sila na gawin yan. Ito pa, it was not right time to lower the tariff rates because the protection of the world rice is that it will down. So this is not right time to lower tariff. Tariff are generally lowered when the rice is going up, ang aniya ng Pangulo. Mismong presidente na nagsabi. Ito pa, mga kababayan ko Ito, hindi ako magsasawang sasabihin sa inyo to. Yung mga nahuli ngayon na mga warehouse at kinuwanan ng gobyerno ng bigas na sako-sako at tone-tonelada, mga kababayan ko, ang gagawin yan, mag-i-import yan ngayon. They are preparing because zero tariff pag na-aprobahan Pag na-aprobahan yung zero tariff, kung sakali ma-aprobahan yan, makakuwanan yan, tandaan nyo itong mangyayari na to. Yung mga importer na yan, mga kababayan ko, uulitin lang nila yung ginawa nilang kalokohan, mga kababayan ko. But this time, mga kababayan ko, hindi lang tons ang kukunin nila, hindi lang isang warehouse ang pupunuin nila, mga kababayan ko. Pupunuin nila lahat ng kinakailangang punuin, makakuha lang ng bigas sa ibang bansa.
At tanong ko dito mga kababayan ko, sa oras ba ng kagipitan, sa oras ba ng pangangailangan ng mga kababayan natin, magagawa ba nila? Magtanda na po kayo. Kung kayo po at tayo ay napagnakawan ng mga yan, ng mga mayayaman na yan, at minanipula nila ang presyo ng bigas ng ura-urada, minanipula nila ang presyo sa merkado, kaya po nilang gawin ulit sa atin yan kapag yan po, mga tao na yan ay nakakuha ng mas mababang importation tax at makapagpapasok po sila dito ng tone-toneladang bigas na galing sa ibang bansa. Tandaan nyo po, mahihirapan po tayo kung ganyan ang gagawin nila. Marunong po ang mga negosyante na yan pagdating sa hoarding. Wika nga ng Pangulo, hoarding is a business. But, mga kababayan ko, meron tayong kayang gawin because we are the government. The Filipino is the government. Mga kababayan ko, yan ang pinakamahusay na nagawa ni President Bongbong Marcos. Kaya, mga kababayan ko, yung mga pinamigay po na yan na bigas mga kababayan ay karapatan po natin, karapatan po ng mamamayang Pilipino at higit sa lahat mga kababayan, yan po ay nakuha na elite ng ating Bureau of Customs. So, nasa custody na po siya ng ating pamahalaan at sa pamahalaan natin, inilagay sa isang ahensya na nangangailangan ng ipapamigay na bigas, which is DSWD. Kasama lang po ang Pangulo doon. Sa mga nagsasabi nga rin po pala na pinoprotektahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga smuggler, ha? Mag-ayos-ayos kayo ng bibig nyo. Baka hindi nyo alam, mga kababayan ko, nagkakamali kayo ng inyong mga sinasabi. Baka minsan pwede naman natin tahiin yung mga bibig ng mga maiingay. Baka pwede naman nating tahiin yung mga utak na hiwa-hiwa at baluktot ang pag-iisip. Ating pagdikitin. Nang sa ganon, mga kababayan ko, ay mapaunlad pa natin ang ating bansa, lalong-lalo na sa panahon na to. Hindi natin kailangan ng pagkakawatak-watak. Hindi natin kailangan ng pagkakawatak-watak ngayon. Ang kailangan ng Pilipino ay pagkakaisa. Pero kung gusto mo ng pagkakawatak-watak, wala namang problema. Pero wag ka na lang dito sa bansa namin. 'Di ba? Tama ba ako? Ito pa, magtatakda. Ayan na. Ito pa mga kababayan ko, sabi ng Pangulo, magtatakda ng price selling ang gobyerno ng bigas sa pamamagitan ng inanunsyong Executive Order 39. Sinabi ni Pangulo na pinag-aaralan pang mabuti kung aalisin na o pananatilihin ang itinakdang price cap sa bigas. Naunang nagpahayag ng pagtutol ang ilang grupo ng magsasaka sa posibleng negatibong epekto ng pagbabawas ng buwis sa imported na bigas dahil sa mga importer lamang ang makikinabang nito. Ayan mga kababayan ko. Totoo naman yon. Importer lang ang makikinabang mga kababayan ko. Importer lang talaga. Makikinabang ba ang mga magsasaka natin? Makikinabang ba yung mga local farmers natin? Tandaan ninyo, kapag yan taripa na yan, kung sakaling naipatupad, ang kawawa yung mga ordinaryong magsasaka. Hindi tayo makakabangon sa bansa natin kung ganyan ang gagawin nila. Hindi tayo makakaahon sa hirap. Mas lalo natin ilulubog yung ating mga magsasaka. Imagine niyo 5,000 lang ang ayuda ng ating mga magsasaka. If I'm not mistaken, yung 12.79 billion na nakolekta ng tariff na buwis ng imported na bigas last year, until now po, hindi pa po daw na ipamimigay. Mga kababayan ko, kaya nga kinakalampag natin ang Department of Finance. Anong nangyayari dyan? Bakit hindi nyo pa maipamigay sa mga magsasaka natin? Mga kababayan ko, what if mga kababayan ko na ganyan ang gawin nila sa atin? Ganyan ang ipatupad nila sa atin? Ganyan ang mangyari sa bansa natin? Aasa na lang ba tayo ng aasa? No. Alam nyo, nakikita ko sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, oo, tatamaan yung mga kababayan natin because yung importation natin bababa. Kasi kung may importation tayo na bigas, yan ang tatalo sa local rice. Kailangan ng local rice natin sumabay. Pero ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasalba niya yung ating mga magsasaka. Sinasalba niya yung ating mga farmers. Nang sa ganun, mga kababayan ko, nang sa ganun, mga kapatid, ay umangat pa tayo ng kahit papaano. Mga kababayan. Ngayon, sinuportahan natin yung ating mga magsasaka. Binigyan natin ng panibagong pag-asa, lupa, titulo, ayuda, pinansyal na kangangailangan, bagong binhi, mga kababayan ko na itatanim nila, gamit sa pagsasaka, at binayaran yung utang at buwis na pinagkakautangan nila sa gobyerno, nilift na, mga kababayan. Tingnan nyo mangyayari dito mga kapatid. Ganyan ang ginawa ng gobyerno natin.
Ngayon po, mga kababayan ko, tas magpapasok tayo ng bigas tas pahihirapan ulit natin sila, ay hindi po pupuwede 'yun. Focus po si Pangulong Bongbong Marcos kung papaano niya pauunladin pa yung ating mga local farmers. Ganyan po sila. Kasi kung papapasukin ni Pangulong Bongbong Marcos yung, what we call this, yung imported ngayon, sabi niya kung papapasukin 'to ngayon, eh, parang parang niloko ko yung mga magsasakang pag-aanihin ngayon. Mag-aanihan na sila, 'di ba, mga kababayan ko? Mag-aanihan na sila. Mag-aani na ng palay 'yan. Tapos hindi pa nila mapakikinabangan ng maayos. Magagalit ang magsasaka sa pangulo. Magagalit ang mga farmers sa ating gobyerno. Magko-cause 'yan ng ano, mga kababayan ko, rally na naman sa kalye ng ating mga farmers, mga kababayan ko. 'Yan ang totoo.